Okay, pero ngayon, balikan muna natin yung mga natalakay, yung mga napag-aralan natin kahapon tungkol sa iba't ibang teorya ng pagbasa at pagsulat. Balikan na natin ano yung iba't ibang dulog patungkol kung bakit natin sinasagawa ang proseso ng pagsulat. Okay. May proseso po tayo ng pagsulat. Yun po yung kognitibo, sosyo-kultural, behavioral and functional, multidimensional, at critical na Okay. Sige, magbigay ng isa, ipaliwanag, ano nga ba ang kahalagahan ng iba't ibang dulog na yun? Ang kahalagahan po ng iba't ibang dulog, dun po kasi na nababase nung taga-sulat o ng author kung paano niya ilalahad yung text na isusulat niya. Okay, maraming salamat. Harvey, pakipaliwanag naman, ano ba yung socio-cultural na dulog sa pagsulat? Ang socio-cultural na dulog sa pagsulat naman po ay boys ay isang proseso na kung saan nilalahad ng manunulat ang kanyang mga konsepto, ideya, sa loobin, hindi sa mga nangyayari sa mga palikulan. Ito rin po ay tumatalakay sa mga aspektong palikulan na may kinalaman sa politika, economics, at kung paano nagbuhay ng mga tao sa isla. Okay, so meron tayong iba't ibang aspekto na tinitingnan nang sa ganun, malaman natin bakit nagkaganito ang paraan ng pagsusulat na isang tao dahil na ang pagsusulat ay refleksyon ng kanyang iniisip. Okay, maraming salamat. Ano naman ngayon ang critical na dulog sa pagsulat? Sa may social reconstructionism. Yung sa may critical. Sa critical na dulog naman po, ito yung tumutukay sa kung ano ba talagang gustong iparating ng author sa nangyari sa isang bansa. Okay. Kung gusto niya, anong gusto niya mabago sa lipunan, at anong gusto niya iparating sa mga mambabasa, kung ano dapat talagang baguhin na nangyari. Okay. Dahil nga para ito sa ikabubuti, kagaganda ng mga mamamayan. Okay? Ano pa yung isa? Behavioral at functional na dulog. Sige, Eden. Yung behavioral at functional na dulog po, yun po yung pagsulat para po sa pangangailangan ng sumusulat. Halimbawa po, sa mga data sheet, di ba sumusulat po tayo ng eksakto, hindi masyado mahaba, hindi po tayo nagno-novela, yung tama lang po sa pangangailangan natin. Okay? Yung tama lang sa pangangailangan, sa madaling salita, hindi tayo basta-basta nagsusulat upang ipahayag yung ating mga personal na damdamin, opinion at komentaryo. Tayo ay nagsusulat sapagkat meron tayong mga pangangailangan na dapat nating tugunan. Hindi tayo nabubuhay dito para lang kumain, lumamon o kung ano pa man. Nabubuhay tayo sapagkat meron tayong mga dapat gawin. Meron din tayong mga responsibilidad bilang isang taong nag-iisip. Okay? Meron pa ba ibang dulog sa pagsulat? Okay. Meron din tayong tinatawag na multidimensional. Ano naman yung multidimensional? Ibang kamay? Ano yung multidimensional? Ano nga ba ang mga sangkap para masabi natin na ang pagsulat isang multidimensional? In this row. So, unang hilera. Baka may gusto magbahagi ng kanyang natutunan. Ano yung multidimensional na pagsulat? Multi, ibig sabihin, marami. Ano yan? Tugtong yan. Dimensional, hindi naman siguro yung tinatagusan natin, basta-basta na lang, di ba? Ano yung multidimensional? Yung multidimensional na pagsusulat ay isang paraan ng pagsusulat na maraming parasyon na ginagamit at hindi lamang sa isang paraan. Maraming parasyon dito sa pamamagitan ng paggamit ng wika depende sa tao sa gamit or sa ipapahayag ng manunulat. Okay, depende sa wika, sa gamit. So, parang pinagsama-sama niya na yun. Okay, maraming salamat. Ano pa? Maaari pa bang magbigay ng kanyang opinion? Okay? Yung pagsusulat po ng sa genre po. Okay. Yung sa isang genre, meron pang ibang genre sa loob ng Okay, so genre within a certain genre. Maraming salamat. Ano ba? Magbigay pa. Paano nagiging multidimensional? Kung kaya nyo nga, gawin yung mga multitasking eh. Diba? Siyempre, sa pagsulat, ganun din. Sige. Yung multidimensional po, ito po yung pagsulat sa iba't ibang diskurso. Meron po siyang dalawang dimension, oral at visual. Yung oral po, yun po yung dimension na kapag may nagsasalita po, pinapakinggan mo kung ano yung sinasabi ng nagsasalita. Tapos yung visual naman po, kapag pinapakinggan mo yung sinasabi na yung sinusulat mo. Okay? Sa madaling salita, ginagawa natin kasangkapan yung ibang sining pangwika nang sa ganon makabuo tayo ng isang konkreto at solidong mga sulat.
susulatin gamit yon. Okay, meron pa ba ang ibang gustong magbahagi ng kanyang nalalaman o kanyang naiisip patungkol sa isang multidimensional na pagsulat? Wala na? Okay, puntahan naman natin yung iba't ibang klase ng sulatin. Okay. Ano nga yung mga yon? Maaari magbigay ng isa? Okay? Akademikong pagsusulat. Okay, ang akademikong pagsulat. Ano ang akademikong pagsulat? Okay? Ang akademikong pagsulat, ito ay isang intelektual na pagsusulat dahil sa layunin nitong pataasin ang antas ng kalidad ng kaalaman ng mga estudyante sa paaralan. Okay, pataasin ang kalidad ng kaalaman ng mga estudyante. Magbigay ng mga halimbawa ng akademikong sulatin. Okay, kagandahan. Encyclopedia. Ano pa? O sige. Lab report. Tandaan natin ang mga sulatin. Pwede yan. May isang kategorya na pwede rin siyang pumasok sa iba pang kategorya. Merariam Dictionary. Research paper, pang-akademiko, meaning within the academe. Sa mismong institusyon, sa paaralan. Okay, sige, ano pa? Yung mga ginagamit ko yung mag-aaral ng mga Libro, okay. History. Okay, mga module din, mga word text, o ano pa? Journal. Ano, okay, so yun yung mga teksto or mga sulating pang-akademiko. Ano pa yung iba? Ibang kategorya, bukod sa akademikong pagsulat, ano pa ang meron? Let's have, okay. Yes, ikaw. Dito yung chips. Technical na pagsulat, isang uri ng text or expository na nagbibigay ng impormasyon para sa technical o commercial. Para sa technical o commercial na pangangailangan. Kung kanina pang akademiko, kasi nililinaw nito yung kaalaman ng isang estudyante, ano naman ang pinagkaiba niya sa technical na sulatin. Technical, technique, system, sistema. Sige, dito meron ba? Ito po yung gumagamit ng mga makabagong teknolohiya katulad yung mga Teknolohiya. When it comes to writing, isa mismong nilalaman ng sulatin na yun. Ano yung madalas natin makikita? Na hindi naman natin nakikita sa mga pang-akademikong sulatin. Same pa. Same hand, okay? Pagkadinisposo. Pagbibigay ng informasyon sa paanong paraan. Technical yun, ha? Okay. Yung mga impormasyon na sinasabi niyo sa statistics po. Okay, statistics. At meron doon mga salita na hindi natin madalas na dirinig o nababasa. Yung mga tinatawag, punong-puno sila, sagana sila sa mga jargon words. Okay? Mga technical na sulatin. At pinakahuli, okay, journalistic writing o ang pagsulat sa journalistic na paraan. Ano naman yun? Journalistic writing. Okay? Journalistic na pagsulat. Sa klaro nito ang pagsulat ng balita, anunsyo at iba mga akda karaniwang makikita sa mga pahayagan ng mga Sige po, sir. Okay, so journalistic writing, nung una meron tayong pang-akademiko, pangalawa meron tayong technical, at pangatlo, journalistic. Ano naman yung mga babasahin na sa tingin ninyo ay kasali dito sa journalistic writing na to? I know marami sa inyo nung high school, familiar kayo sa journalism. So sila yung mga estudyante na mahilig subaybay sa mga balita, gusto makialam kung ano ba yung mga dapat gawin sa paaralan, ano yung mga sinasalita ng mga estudyante, nang sa ganun, mas mapaunlad pa yung kanilang kakayahan. Okay, sige. Journalistic writings, magbigay na halimbawa? Newspaper. Okay, newspaper, pahayagan, ano pa? Editorial, na maaari mo naman makita sa loob mismo ng pahayagan, ano pa? Magazine. Okay? Magazine, dahil ang magazine ay meron siyang pagka-feature style kung saan more on personal at flexible ang pagkakasulat nito. Okay, meron pa ba? Gusto magbigay? Ang halimbawa? Ano yun? Okay, mga column kung saan ang madalas nakasulat dito ay objective
positibo, objective ang paraan ng pagkakasulat. Okay, sige. Mamaya, magkakaroon tayo ng maikling pagsusulit, pero tingnan muna natin yung mga libro, pagbasa, pagsusulit, buksan sa pagina. Okay, pagina 12. Page 12. Pakibuksan yung mga libro. Sige, sino ang maaaring magbasa? Ang 13 batas ng mga adik sa pag-ibig. Okay, oh, marami pa lang mga dapat kasama sa tokhang. Adik. O, sige, pakibasa yung pinakauna. Driving after breakup. Wala kasi yung boses, kailangan naririnig ang lahat kasi hindi lahat ay mayroon ng mga libro. Sige. Driving after breakup law. Bawal magmaneho ang mga taong kagagaling na sa matinding breakup. Isang sa oras na kami nakakatibas at kakasingkin pa lang ng mga salitang tapos na tayo. Delikado ito sa mga babaeng ginagawang patwag ng kalsada at lalong-lalo sa mga lalaki, jologs na mahilig maghanap ng salamin sa kalye. Sabay strike a pose na parang Hindi pa yun sa inyo applicable kasi wala pa kayong kotse. Huwag kayong assuming. Okay, next! Sige. Ayan, yung mga adik naglalabasan na. friend zone pa Friend zone is the new thing. Okay. Friend zone is the new passage daw. Pagdating sa pakikipagdigmaan sa pag-ibig. Nakasaad sa code na ito na bawal ilagay sa friend zone ang nanliligaw na pinaabot mo na malaki na ang nailabes mo sa'yo. Para makalang i-remind lahat ng mga batas sa Okay, so you're learning from your businessman. Investment. Okay, malaki na dun na invest ng lalaki. So, hindi ko alam kung applicable pa rin yun sa inyo. Sige, next one. O, pakibasa. Benefits for emotionally unstable love. Obligahin ng mga kumpanya na bigyan ng leave with pay ang mga tao may matinding pinagdalaman ng mga tao. Bes na maging unproductive sa opisina ang mga yan, might as well na bigyan na lang ng one-way ticket papuntang Africa para makapag-soul searching kasama ng mga yan. So, katulad ng mga mag-aaral, kailangan holistically functionable kayo. Kailangan matino kayo bago mapasok sa paaralan. Okay, next, pang-apat. Sige, pang-apat na adik. Na natin. Antay-paakta ang pagdala. Sa batas na to, pwede nang ipahuli kung sino man ang nangako sa iyo ng pagdidikit ng Pan at ang Neptune sa mga tapos sa wala ay Meron bang ganun? Neptune tsaka yung buwan? Okay. Parang ano lang yun eh. Okay, next. Sige, let's have another one. O, from boys. Sige, ikaw naman. Senior Security System o SSS. Tatandang dalaga, no boyfriend since birth. Huwag ka nang matakot pa dahil sa sistema ito ay maprioritize lahat ng single na babae na may edad 30 pataas. Magbibigay ng gift certificate lahat para ito shopping. Kung walang contribution, pwede nyo rin i-lump sum sakaling iba lang magkaroon din ng love life. Yung mga sa kanila yan, mag-idog muna kayo ng 30 pataas. Okay, let's have another one. Sige, kasama lang. Basta foundation, marami mga busted na logo, umasa, nagbuntis at pinagdasa ng puso. Sa foundation na ito, tuturuan ng lahat ng members kung paano makabangong muli. Magkakaroon din ng mga outreach program para sa iba pang nasalanta ng pagkakas. Okay, so may controlling. Okay, sige, next. Sige, Marvin. Cyber display yung connection bill. Ang pekwana ng kuha ng magkasuhan, social media, kaya meron ng masakit sa mata. Kaya naman, ang atas na ito, bawal na iklalang sa ang newsfeed ng mga lagdi at comments nyo. Bawal na i-upload ang mga Skype pictures ninyo, lalo na kung lumalang din sumabog na apel. Bawal na mga pre-pics kung hindi
pa rin naman talaga engage. Okay, so bawal po yung masyado touchy-touchy at kung ano pa, okay? Especially sa mga minor. Kasi madami mga nagpe-pretend din sa ano eh.